Number one na dahilan masakit. Everyone, I'm Dan and welcome to our channel. So ngayon pag-uusapan po natin kung bakit namin ipinagbili yung aming L1300 EcoSolvent printer. So maraming dahilan, pero yung number one na dahilan masakit na sa ulo. So pinasakit po ni Epson L1300 yung ulo namin. Pero hindi dahil sa hindi pinasakit yung ulo namin dahil sa maintenance. Pinasakit ng Epson L1300 yung ulo namin dahil hindi na namin kayang i-print sa kanya yung workload na na kailangan namin tapusin. So alam naman natin na si L1300 is desktop printer. So kahit pa sabihin natin na A3 siya or nasa 12.9 yung width niya, printing width niya, so hindi pa rin niya kayang sumabay pag marami yung pag malaki yung workload mo. Hindi natin siya kayang i-push dun sa limit niya kasi posible din na lalo siya magkaroon ng problema. And kahit pa maghapon ka mag-print or 8 hours ka mag-print, tapos yung workload mo napakadami, so hindi mo pa rin siya kayang tapusin kasi yung L1300 is hindi siya ganun kabilis mag-print. O sabihin na natin na mabagal siya mag-print kasi ang settings natin lagi sa kanya is Epson Matte at saka High. So yun yung dahilan kung bakit namin siya ibinenta. Pero bago namin siya ibinenta, kumuha na kami ng kapalit niya. So ito yon, si Muto BJ628. Sa category din siya ng desktop printer, pero 24 inches siya, 2 feet, tapos DX7 yung head niya and 8 channel. So mabilis siya mag-print and quality yung print niya. Kaya namin binenta si L1300 kasi hindi na namin siya magagamit. Kasi ito na yung ginagamit namin. So masisira lang siya kung i-stock lang namin siya. So binenta na namin para dagdag fund pa rin. Sayang din kasi. Pero ito, si L1300, malaki ang utang na loob namin doon sa printing business namin kasi doon nagsimula ang lahat. Kasi yung first time ko na bumili ng L1300 EcoSolvent printer is nagdadalawang isip pa talaga kami. Kasi syempre, ang EcoSolvent, alam naman natin lahat na sa large format lang yan dati. Tapos nagkaroon ng pagkakataon na i-convert si Epson L1300 sa EcoSolvent. So medyo nag-hesitate pa kami noon nung panahon na yon na kumuha, hanggang sa kinontak ko yung yung supplier ko nung namatagal ko ng supplier way back supplier na namin yon, panahon pa ng T13, Epson T13, supplier ko na ng board at na head siya, print head. So kinontak ko siya para malinawan yung mga agam-agam sa iniisip namin tungkol dun sa EcoSolvent na printer na kinonvert lang. So kinausap ko siya, sabi ko, hey, kumusta? Yung bang converted na L1300 ay converted sa EcoSol is high maintenance? And then ang sagot niya sa akin, hindi naman. Siguro every other day kailangan mo lang mag-head cleaning. So sabi ko, okay, walang problema. Tapos wala pa kaming budget noon, pero gusto ko nang bumili kasi talaga matagal na kami sa printing business, pero ano lang kami, parang laro-laro lang, gusto lang naming malibang kasi may trabaho din ako. So hindi ako pwedeng mag-focus sa printing. Ang ginagawa ko pag galing sa trabaho, uuwi ako ng bahay, doon ko gagawin yung mga paggawa sa akin ng mga maliliit na print job. Doon ko tinatanggap. Dati, nagsimula rin kami naman sa dye, tapos sa pigment, nagsabi rin kami, tapos
yun nga, naisipan namin, sabi ko, mas maganda kasi ang eco solvent kasi sa coated and non-coated media, pwede ka mag-print. So, ibig sabihin, kahit yung mga ordinary na vinyl sticker, kakapit si eco solvent. So, ang ginawa ko, wala akong budget nun, kaya kinausap ko yung supplier ko, sabi ko, magkano ba? Ang sabi, around yata parang nasa 29,000 yung brand new. Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi niya, meron kami 20,000 refurbished, pero brand new yung head. Sabi ko, pwede na yan kasi yun naman ang pinaka-importante sa lahat para sa print quality, yung print head niya. Pag maganda, pag bagong print head niya, pag nag-print siya, parang bago din. So sabi ko sa wife ko, sabi ko, gawa natin ng paraan. So nag-loan ako sa company, tapos bumili kami nung refurbished na L1300 sa supplier. Doon nagsimula lahat. So I'm back, nagpalit lang kami ng battery kasi nalobat na. So, dun sa pagbili namin ng refurbished na L1300 Eco Solvent, dun nagsimula yung ganda ng sticker business namin. So, kasi dati nung wala pa ako niyan, hindi ko talaga masyadong pinagtutuunan ng pansin yung sticker. Kasi dati t-shirt printing kami, dun malakas kasi yung kita namin. Do pagod ka talaga kasi digital, syempre heat press, yung init, yung pagod, yung puyat kasi galing trabaho, tapos hahasal ka pa pag uwi mo para mag-print ng t-shirt na isang 50 pieces, 100 pieces, medyo maganda yung kita pero stress ka. Yung sticker hindi ko masyado pinapansin yan hanggang sa dumating nga to si L1300. Then dito nagawa ko na yung kasi pag meron kang eco solvent printer, malakas na yung loob mo na mag-market ng sticker kasi talagang waterproof. Hindi mo na kailangan ng lamination para maging waterproof siya. Kailangan mo lang ng lamination para sa additional protection sa tulad na may mga lamination na anti-UV, mas hahaba yung buhay ng sticker, at saka dun sa abrasion, so gas. So lalo sa mga vehicle sticker, kailangan diyan may laminate kasi pag hinuhugasan yung sasakyan, yung motor, yung bike, o yung kotse, syempre napupunasan yan. Yun yung dahilan kung bakit natin nilalaminate. Pero waterproof siya, kahit walang laminate. So, yung pinasok namin ulit yung sticker business, yung mga, nagkaroon ako ng mga client sa rim decals ng mountain bike, sport decals, yung nakaabot ng kung saan sulok ng Pilipinas, hanggang sa nakaabot pa ng Kuwait yung product namin, nakaabot sa Kuwait. Tapos yun, kumbaga parang nabawi agad namin yung pinambili namin dun sa L1300 na refurbished. Ang gamit kong kaganon dati is si Cameo 3. Yung kauna-una kong Cameo is Cameo 3, pero ang kauna-una kong cutter talaga is CTO 330G. Pero anyway, balik tayo dun sa L1300 kasi kumbaga sabi ko nga dun nagsimula ang lahat. So yung bilis ng pag-grow ng sticker business namin is talagang mabilis. Tapos nagka-problema lang kami nung nagkaroon ng ECQ kasi alam naman natin talaga total lockdown dati. Yun ang inisip namin, sabi ko matetenga kasi wala magpapagawa sa atin. Sabi ko ang ginawa ko, ang inisip ko na lang i-drain ko yung ink ng Eco Solvent kasi hindi ko na siya magagamit kasi walang magpapagawa. So ayoko din na naka-stack yung ink niya dun sa head tsaka dun sa tangke. Ang ginawa ko, dinrain ko si head, dinrain ko si yung ink sa tangke, lahat ng ink, tapos pinalitan ko ng cleaning solution. Tapos ang ginawa ko, in-charge ko siya para yung laman ng hose at saka ng head na ink mapalitan ng cleaning solution. So yun yung ginawa ko. So ilang months din yun, siguro mga 2 months siguro bago kami nakabalik. After 2 months yun, idinrain ko ulit si cleaning solution, tapos pinalitan ko ng ink, tapos ink charge ulit. Pag print namin, parang bago pa rin yung print niya. Yung quality ng print, napakapino pa rin, walang clog na nozzles. So yun ang sabi ko, ayos pa rin ginawa natin.
Tapos nung nagkaroon ulit ng mga clients, so syempre, daming magsilabasa na product, ng mga kung ano-ano, mga alcohol, yan, mga umorder ng mga labels para sa product nila. Yun, kaya nag-start ulit kami, continue namin yung negosyo, tuloy-tuloy, tapos hanggang sa palakas ng palakas, and din to si L1300, sa kasamaang palad, syempre, refurbished yan, wala tayong ano, tapos bugbog na bugbog pa, so bumigay na si L1300 namin. So, nung i-check up nung pinadala ko doon sa supplier ko, yung printer, nung check upin niya, medyo malaki na ang sira. So, wala kaming choice. Kasi sabi ko, kung gagastos ako ng ganyan, bibili na ako ng bago. So, bumili ulit kami ng bago sa kanya, brand new. 26,000. 26,000 yung brand new. So, sabi ko, okay lang yan. Kasi, hindi naman sa pagkano, pero bawing-bawi na po. Bawing-bawi na yung naunang L1300. Tapos, pabili namin ng brand new, ganun pala yan, tuloy-tuloy pa rin yung lakas. Kasi, alam niyo yung pag quality yung ibinebenta mo, mas dumadami yung kliyente mo. Kasi, siyempre, nire-refer ka sa iba. Ito, si ganito, quality yung gawa. Dito kayo magpagawa. Oh. Pero, yung price namin, hindi namin ibinababa ng sobrang baba kasi alam namin sa sarili namin na yung gawa namin is hindi mumurahin. So, hindi naman siya sobrang mahal pero hindi siya kasing baba nung sa iba. Pero quality. Yun yung nilalaban namin talaga, quality. Yun nga, dahil sa tuloy-tuloy yung pag-grow ng sticker business, ganito, ganyan. Yun nga, hanggang dumating sa point na hirap na kami sa workload kasi hindi na kaya ni L1300 na i-print lahat ng print job na kailangan namin tapusin. So doon na pumasok yung decision namin na okay, sige, kumita naman na tayo, bawing-bawi na yan, bumili tayo okay, mag-upgrade tayo, yung mas mabilis, mas quality. Yun, kaya naisipan namin bumili nitong, ito yung inano namin, Moto. Ito 2 feet lang kasi hindi namin, bukod sa medyo mahal siya, syempre ito mahal na, lalo pa yung mas malaki sa kanya. So binili namin siya, hindi namin siya na i-cash ng 100% kasi bali cash pala siya namin binili dun sa namin, pero hindi kami naglabas ng ganung kalaking pera para lang bayaran siya. So merong ipon kami, tapos nagpa-finance na lang kami siguro para yung ibang pera namin hindi magagalaw, tapos yung kinikita naman namin yun yung iniaano namin dun sa pina-finance namin. So yun yung istorya kung bakit namin binenta si L1300, and ito yung kapalit si L1300. So it is Moto BJ628 EcoSolvent 8-channel printer. So mabilis siya. I-discuss natin sa susunod na mga video siguro na sa mga future natin na vlog. I-review natin to si Moto BJ628. Wala akong masabi sa quality niya, kahit yung mga kliyente namin na nagpapagawa sa amin, ang gaganda ng feedback kasi iba talaga, ibang-iba kay Epson L1300. Pero si L1300 panalo. Yun ang dahilan ng lahat. Kung anong meron kami ngayon na equipment. Meron pa pala kami isang equipment na nabili dahil kay L1300. So nakabili rin kami ng laser cutter. So hindi siya ganun kalaki yan, 60 watts lang siya. 22 inches by 14 inches yung cutting, yung working area niya. Sorry. Yan. 22 inches by 14 inches yung cutting area niya. So yun yung ginagamit namin kasi nagbebenta rin kami ng mga mini plates sa Shopee. So yung siguro mga mo-order doon na maraming salamat. So shoutout nga pala sa lahat ng members ng Sticker for Life, lahat ng members dyan, lahat ng admin na moderator, napakaganda po ng group na yan, maraming natutulungan, and talagang hilhan pataas, sabi nga, tulungan, hilhan pataas. So, ayun lang, sana nabigyan ko kayo ng inspirasyon. So, payo ko lang sa may mga L1300 na naka-EcoSolvent, huwag kayo sumuko kung nahihirapan kayo sa maintenance. Ganyan talaga, lahat ng equipment merong tinatawag na learning curve. So,
kung susuko kayo agad, so kayo din yung talo. Kung may gusto kayong patunayan sa sarili nyo, huwag kayong susuko. Kasi pag sumuko kayo, hindi nyo na siya matututunan. May bibigyan akong example, yung isang naka-Ecosol, nag-shift siya sa pigment, which is, sabi ko bakit, parang nag-ano ko bakit, parang nasa ano ka na, parang nasa kama ka na, lumipat ka sa banig. Pero hindi ko rin naman ano kasi, hindi ko rin alam yun na experience niya sa maintenance. Pero sa akin lang, kung dun sa mga nagbabalak pa lang kumuha ng L1300, okay yan, maganda yan, ituloy nyo. Pero sinasabi ko sa inyo, kumuha kayo ng matino at magaling na supplier at o dealer. So hindi sa pag ano, kung merong kung gusto niyo talagang humanap ng matinong dealer, yung dealer ko, okay po yon. So i-message niyo ako para ma-refer po kayo sa kanya. Hindi niya kayo iwan, so hindi niya itatago lahat ng maintenance diyan na pwede niya ituturo sa inyo. Anyway, yun nga pala sa L1300 ko, binenta ko siya, wala pang 1 year, naibenta ko siya ng 13K, tuwan-tuwa pa yung bumili kasi talagang parang brand new yung print niya. Yung nasa check niya, kompleto, yung color bar niya, napakaganda. Tapos yung mga gradient niya, pinong-pino, kasi well-maintained po siya. Kung yung maintenance niya, hindi ko na masyado maituturo sa inyo kasi wala na sa akin yung L1300. Pero kung gusto nyo talaga bumili at malaman yung maintenance na kung ano dapat gawin niya para tumagal yung buhay niya at hindi sumakit yung ulo nyo, message nyo lang ako, i-refer ko kayo sa kanya. So yun lang, sana na-inspire kayo sa kinuwento ko. Yun lang, hanggang sa muli, happy printing!